ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, magandang morning, Otro, mga kasangkayan. And welcome, adi na kita nasulod ating programa Sumat Istihanon. Panhoy bis nga edisyon December 11, 2025. Ngan kaupod lagi hapon niya Daisy Laloso Bilizar. This time, madugang pa kita sakupahin sa ka-oras. Nga diton kalas 10 nga program para natin Thursday edition. So, kumusta kita nga tanan? Kumusta ito natin din ang mga kasangkayan nga aada na hito niratag sa tagsa nga mga buhatan, ada na hito niratag sa tagsa nga pakabuhi. An padayon nga pag-arangkada, no? Ito na aton mga buruhatan, samtang nati kahiran ni daman iton Pasko, padayon liwat iton aton mga preparasyon. Kumusta ito magdudumara ito nira Christmas party yan ang adlaw? Kay tikang pahanadi, nagsusunod-sunod na aton mga party. To the point nga may ada na overlapping haton mga activity. Nga kundiin kaulangan mo nala pumili, hain ka ba talaga? O para diri ka dumtan, maawan ka nala nga tanan. So maos maupay iton nga timprano nga ni nga igine-schedule. Para masiguro tanan maatindiran. Pero hinay-hinay lang ha. Ada kita hiton nga nagbi-bench eating, Dani kita nangangalimot, damo na ito na aton na hiloload. Di dito na aton lawas to the point nga diri na hiya maupay, Ayun, so bueno, hit yan na nga oras. Makadi na kita hito naton mga balita, mga impormasyon, tikang naman palibot ito na aton probinsya. Kasi kung kanina ito yung ginbati original news, yan na naman matutok kita, hiton mga panhitabo, din hinaman ha aton palibot. Iton aton probinsya iton Eastern Samar. So tutok lang nga diton kalas GC yan na nga aga. Nga na bueno kung iton iyo pangungumustahan hapag taga panahon. Nasirak gada iton aton adlaw tapos naman mapaso na pero iton bang may ada lagi hapon niya mga pagdampog. Ano daw la ko na ada pa hi easterlies. Kaya siya man aton weather system nga nakakaapekto ha aton in the past few days pagkatapos naman han Pasko. Okay, may adagad nga niya na low pressure area pero masyado hiyahing kahirayo haatan din hiya Eastern Samar para makaapikto adto man hiya hiton may ada Puerto Princesa. And then adton mga mauran nga lugar dara hiton Shoreline, adto naman sa Northern and Central Luzon. So it din hiya aton Eastern Visayas, supod na iton Bicol region, padayon nga nakakaapekto iton easterlies na hatag-haatanin ay Asya may ada mga pagdampog. Tala nga dahil madampog nga kalangitan and then panalagsa nga mga pag-uran, ito naton may expect nga bangin nga ni daman magkamay ada mga thunderstorm, darahin nga easterlies. And then Metro Manila, pataghum ka mo dito. Now, Metro Manila, tapos Ilocos Region, pira nga parte iton Central Luzon, affected naman iton amihan. Pero balitaw iton nga amihan ha,
nasulod bayad naman iton nga ni haaton. Nga ni di ba bisan kagabi I know pero haaton waray na mag-electric fan darahaton mahagkot nga panahon. Waray na mag-aircon dara kay mahagkot na iton panahon. Magpapabilin ko na ini nga amihan nga dahiton first quarter of 2026. Di ba yung pinakamataghom nga ni daton February aton sinisaring nga katnipay. Katnipay ini dito haamon. Ambot nga how din haboronggan. Pero ano man ito nato naman panahon, padayon kita no, ito naton tagsa-tagsa nga mga trabaho, mga pakabuhi. Okay, nga sitwasyon naman, di naman ha, syudad hiton Borongan. Nagpapadayon na didi iton usa nga aktibidad adton visual art domain Pasko Hatilang Creative Industries Exhibit. Di ini Hamurawan Park. Didahiton atubangan hit backstage. Hinobay ton diri maaram hiton Hamurawan Park. Da nagpaka-display mga artworks hiton atan local artist dinhi Eastern Samar. Kadak-an mga taga syudad hiton Borongan ngan sugad man aton mga produkto nga hinimo ti kang hingudti nga mga negosyante dinhi naman aton syudad. Mapapalit dada, makikita niyo dada. So pwede ka mo bumisita nga daha. Kay totala adi man inihasawang. Kung tipalit kami medisina, tikaon ka mo didahiton nga mga fast food chain. Pwede liwat niyo agian didahiton na tilang. Kasi gyupay kaya didahi nga pwesto kay mahudlum man hiya. Darahit dako dida nga kahoy nga nakakalindong hiton tilang. So bisan ka pa dida magsaka maghapon magtambay okay lang. And then para daman hiton ato naman mga mga taga-syudad hiton Borongan. Adton waray paliwat makapanmerkado. We are expecting nga may ada na liwat karne dida naman hiton dida hiton natad naman hiton City Hall adton pwesto dida para hadton pag showcase mga produkto hiton mga taga-syudad mga kuando man ini kadakan mga beneficiaryo hadton Dukwag Agrikultura Program hiton City Government hiton Borongan diin mapapalit adton mga karne nga baboy dida hamas barato nga presyo. Ay makakasiguro kita mga bata daman iton dada iton ira mga karne. So ada daman iton nga nasa ring nga ni Engineer Sok Aberia han i-reportan hadi nga kun man mamalit kamuhin karni dida mas maupay iton temprano pa hiton agahon kay alas 3 iton agahon na ada na hira nakapwesto ngan magpapadayon kuno iton nga da na hiton ka December 30 ba Ate Sok pag-display pero ini naman nga pan-display hiton aton mga magbababoy iton mga nagbababoyan para haton ira mga produkto nga igbaligya dida diri limited hadton mga taga-Dukwag Agrikultura bisan hino pwede dida mag-display haton ira mga produkto para naman makahalin bulig na inihiton aton city government nga mahi market adton iyo produkto ngan take note masyado ka sentro. So asya nga madali maubos iton mga baligya dida. Labi na iton pagtaga-karni kasi labot lang nga sentro dida amo in mas barato hiya So dida nala kamo pan merkado. So, hit yan na daman nga atin na taramdan na sumat istihanon. Siyempre, maghulat kitahin na balita, impormasyon. Tikang naman hiton aton magiging kasubong. Tikang naman hagawas. Mga report para aram natin itong sitwasyon. Dito na aton syudad. O di nga ni hiton na bugos nga Eastern Samar. So, tutukla And nasa ring gihapon kita magandang morning tikang good morning Eastern Visayas.
Sinulod na liwat si Jennifer Golmatico. Ate Daisy, ang ganda ng giant Christmas lanterns. Kuan ito ni Raiko Warriors. Ano to? Festival of Lights. Dida naman hasulat. Yes. Circus of Lights, ang gaganda, no? Giupay dida hasulat. Labi na kun ito niyo mga dadad, mga kabataan. No? Kay baga kamhin na nasulod. Ngadtohin ko ana. Mga pasyadahan nga popular para ito naton mga kabataan. Ano ito nga kanan Disney? Okay ba? Kanan Disneyland. Okay, diri man nga tanan haaton o kadaman haaton ano makurigod man maka-afford or talaga simple lang beyond our league ano iton nga pag-travel. So para masingad to ano iton nga mga sikat nga mga pasyadahan kasulod nga gawas ito na aton nasod so pwede ka mo bumisita masingada instead ano bisita nga dahabong iton sulat para to ni Ira Eco Warriors of Light festival ano baga kami sinulod Wonderland baga kami sinulod Fairyland o baga kami sinulod Jurassic Park. Yun, mai-enjoy hiton mga kabataan yan sugad man daman katigurangan ano kasi may ada dida mga rides. And then dito naman kan avid talaga ano wala tayong masabi sobra ang ganda hiton ira giant lanterns para hiton yan nga kapaskuhan nga nagpaparisyo daman hiton aton Christmas season. And Julian Burita nasaring hiya, morning Ate Daisy, nagpipinamati kami ton imo program. Di kami nagtatanom. Mga taga-barangay Kabong kami. Ibig sabihin na naton dada rice farmers diri patapos hapag kuan diri patapos hapag ano pa daw lain hapag tanom kaulangan matapos kamo yan nga Disyembre di ba? Sige, I hope may adan yung mga makinarya. Sugad aton mga taga-barangay San Miguel, San Julian nga sobra aton ira pagpasalamat nga an ira nakarawat nga mga farm machinery tikang Department of Agrarian Reform in on time nga inabutla kuno masyado gita-timingi kuno Ate Daisy kay panahon hiton pagtanom. Ano kay may adan nira mga floating tillers, iba pa nga makinarya nga magpapadagmit iton ira pag umahiton humay. Ngan iba pa nga mga produkto mga taga San Miguel Farmers Association asya niya tun atan hibaruan tikang kankap Emeline de Solok Lunoy. And I guess siguro unina nalhiton kulup ipapakita ta no kung pati unano o hira na lipay hadton proyekto nga hatag haira tikang naman haatan na gobyerno. Pero yun nga mga oras, pagtala kay liwat kita hina. Pero nga importante naman nga mga bagay. Importante nga mga bagay nga makakaapikto daman aton. Adiman, aton bahin daman iniyan. Aton nakuha nga impormasyon. Tikang naman hiton na opisina ni House Minority Leader. Nga 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan. Nga nasari nga nagmandar iton aton Pangulo, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nga i-rehabilitar iton Maharlika Highway gamit iton savings iton Department of Public Works and Highways. So hain ko na iton ating Maharlika Highway, amoy niton highway nga iyo ginaagian dinhiha aton kun hikamo in magbibiyahe land trip tipakadto ha Metro Manila. Adton bako-bako nga kalsada. Labi na didahiton western side hiton Summer Island. Didaha western summer grabe iton karaot hiton kalsada. So adi gyupay ini nga notisya kay nasaring aton nakuhang impormasyon nga iginmando haton aton Pangulo andayon nga pagrehabilitar hiton Maharlika Highway nga kundiin gagamiton iton ginlalauman bilyon-bilyon nga pundo nga malilikom nga savings tikang hiton igpapatuman nga radical nga reforma para hiton pag-iban hiton gastos hiton Department of Public Works and Highways kon DPWH. So ini aton iginsumat kakulop
ni House Minority Leader ngan 4-piece party list representative Marcelino Nonoy Libanan. Kay pulong niya maiha na kita nga nag-iinantos dinhiya aton rehiyon hin maraot nga kalsada. Maraot iton aton kondisyon. So iton makakapag testify talaga hini adton everyday nga nagbibiyahe labi na iton tikang didiha Katbalogan, tikang didiha Kalbayog, tipakadto Tacloban. Grabe, asya iton hirit nakaka-eksperyensya hiton bako-bako ngan giraraoti nga kondisyon hiton kalsada hiton Maharlika Highway din hinaman ha Summer Island. Ngan pati na aton mga nagbibiyahe tikang Tacloban, tipakan hinamandaman ha Eastern Samar via Boray. Hira iton nakaka-eksperyensya hiton nga basta luxurious lukso nga kalsada luxurious kuno nga kalsada. Didadapit hiton may Buray tipakadto ha Tacloban at siya iton pinakamaraot di kang daman di ha Buray tipakadto naman ha Katbalogan. Grabe iton kabutang hiton aten kalsada. So nasa rin Congressman Libanan ang direktibahan Pangulo igin paabot ha iya ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon didahin usang pag-iristorya haton meeting ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC kasangkalop nga adlaw December 9. So ginsaring daw ni Secretary Dizon nga ang presidente mismo adto nagsugo ha iya nga unahon adto na rehabilitasyon han maraot nga kahimtang ngan hibang nga seksyon didahiton Maharlika Highway. So iton pondo para hini in magtitikang hiton savings hiton DPWH nga mahihimo malilikom pinaagi hiton hiluag nga reforma hapag prepresyo hiton mga materyales ha construction. Kay basar kasi inhin mga findings dideton gindudumara nga investigation nga sobra talaga iton kahitataas hiton presyo nga igin plaplastar hiton mga taga DPWH ha mga materyales ngan construction materials nga nagreresulta lugod na hingangadto ha corruption. So iton DPWH kasi naglalaom hira nga maabothin mga 60 bilyones pesos iton matitipid hiton tikang hini nga cost cutting adigan nga ni cost cutting iton pagreforma hiton DPWH makakatirok hin mga 60 billion pesos dida hiton tuig 2026 bahin kagiupihin na ini kun asya ini iton gagamiton nga tanan pagpakaupay hiton kalsada din hiton Summer Island nga nasakop hiton Maharlika Highway o ini nga Pan-Philippine Highway. So ini nga Maharlika Highway kilala talaga inihiya nga amo iton gihalabai ngan pinakaimportante nga kalsadahan nasod kay asya ini ito nagdudugtong hiton Luzon nga niha Samar ngadto ha Leyte pati na ngadto ha Mindanao. So ini nga pitad o ini nga plano ngan ini nga mando hiton aton Pangulo naglalaong kita nga magkakamayada talaga magmamaterialize anyway nga pamanhiya hiton ka 2028 magmaterialize para naman kay nakita gadakit akon mga kasangkayan nga nabiyahe tikang didiha Katbalogan tipakadto Tacloban pero maminti gadit hira nga nareklamo hakada pag-aagi nga kundi nagkikinhanglan kasi ito niya hindak nga pundo para hiton rehabilitasyon tapos giupihi daman nga plano para diri daman nababara iton traffic kay imagine daman makuri kasi dida iton pag-ayad hini kay asya mala iton aragian tikang Luzon tipakadi Mindanao tipakadi Luzon via land trip so kun habaga kinahanglan daman hiya nga planaduhin maupay nga diri magreresultahin sobra nga di congestion hiton kalsada o hiton traffic kun magpatuman hining rehabilitasyon. Nasa ring gihapon kita, magandang morning kan Marilo de la Rosa. Good morning ate, pa-shout out gad lang at Barangay San Gabriel, Borongan. Advance Merry Christmas sa ira. Nga ni Sherilyn makasuhot, nasa ring shout out. Watching tika nga Barangay Busay, Mercedes, Eastern Samar. Hello mga taga Mercedes. Ano iton maupay didaha iyoy, yan nga Pasko.
iton pwede bisitahon nga da. Balitaw, da mga salamat for joining Sherilyn Makasuhot and thank you for watching mga taga Barangay Busay Mercedes. Oy, wari pak mga da Barangay Busay. Although ha Mercedes nahingada na ako dida nga hiton may adan niyo elementary school ate iton dida iton central iton harani hiton plaza harani hiton singbahan kasi nagkamay-adahin aktibidad ang Department of Education Eastern Samar Division aton ira paglunsad aton Brigada Eskwela year 2023 kung diri ak nagsasayop or 2024 ba to 2023 ata no yon. So, nahingada na ka Mercedes. Pero yung Busay, particularly, waray ko pa knowledge about hiton good nga lugar. Ay, wara ko pa experience siya, bahin hiton nga lugar. Nga, nag-i-restorya naman lakita, no? Hiton pagtaga Department of Education. Di daman aton maupay nga balita na hikay naton. Pinaagihin na impormasyon tikan kan Sir Cyril Chiquito, hiton School Governance and Operations Division. Hiton DepEd Eastern Samar Borongan kaya di talaga determinado iton DepEd Eastern Samar Division hiton pagduso nga magkamay-ada kita din hihaatan probinsya Science High School. So ira talaga inigindarang adto naman ha kongreso, imagine. So iniinusa nga makasaysayan nga pitad nga ginbuhat ito naton mga taga DepEd Schools Division of Western Samar kahumanira i-presentar ha Kamara de Representantes adton proyekto para hinpagtuko din nga Eastern Samar Provincial Science High School. Kakulup nga adlaw pinangunahan ni Schools Division Superintendent Dr. Antonio de los Reyes. Imagine magkakamay-ada naman kita Philsci. Bisa nalagad lang nga ni Diri Gisuga idaman hiton Philsci basta Science High School nga masuporta liwat hiton aton mga magkarit nga estudyante ha STEM. Mga na-shine din hiton STEM, Science, Technology, English and Mathematics, Information Technology. Ayun. Para maka-develop, mga magkarit pa nga mga estudyante din hinaman ha Eastern Samar. So nasinghan to inihirahan na opisina ni House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan nga hiya iton magduduso dito ha kongreso. Okay, syempre iton pagtuko din sugad nga klase nga eskwelahan amo in kaulangan may dahiton magi-sponsor kay kuan man iton hiya balaod nun. So syempre iton may ada iton nakakahimo iton balaod nun amo iton aton mga kongresista. So dara nga din hiton aton probinsya may ada man kita duha nga mga magbabalaod naglalaom iton Eastern Samar Division nga makakatukod kita dinhi hin Science High School hanatad hiton Eastern Samar Division. Yun. O sa daman iton hiya nga giopyehe nga pitad. And looking forward kita hiton nga magmaterialize Okay, kaulangan nga kun habaga umor sa daman iton sektor hiton edukasyon. Din hindaman haaten sulukat daman iton pagmalaka katutuko din mga full-fledged nga iso campuses din hiton aton probinsya para makaglugaring daman iton nga mga campus, iton nga mga universidad pag-implementar hiton mga program nga diri madepende di hiton iso main tapos ini nga pagtukod damanhin district office iton land transportation office gidadako daman inihiya nga magiging bulig kon magmaterialize. Labi na adton na dididapita Dolores kundiin kadamo daman hiton makikater nga mga motorista nga magkikinahanglan para renewal hiton license pagparehistro hiton ira mga sasakyan ngan sugad man gihapon kuan mismo ano pa daw la ini an pagkuha mismo hin lisensya.
Okay. So yan na, mahulat liwat kitahin mga balita, impormasyon darahito naton mga interns from Eastern Samar National Comprehensive High School haira naman padayon nga training ha broadcasting yon nati ka karitla pa daman inihira nga ato naman mga estudyante, so kukuhaan ta daman ato ni ira balita, although mga balita inihiton Radyo Pilipinas pero aton kikitaan naman para kaibangin man lahira iton sumunod haamon hira iton sumunod nga maging announcer, manager hiton istasyon Radyo Pilipinas Borongan. Kaya syempre, kami daman maabot iton panahon, maritiro daman kami work. So kinahanglan mga young generation, mga journalist, young generation mga broadcaster. So, iyon, nalilipay kami hiton kung may ada kami mga estudyante, tikang haiya sa CHS, iba pa nga eskwelahan, danay tikang daman Eastern Samar State University, aton mga graduating nga mga journalism students, para naman mabati kamo. Hiton iba naman nga mga boses, diri nala permanente amon. So Emily Afabli Kabuhat is also watching. Nasa ring naman Emily. Morning shout out mga taga-barangay kag din. Hello, ito na akong mga ikasi taga-oras nun. Merry Christmas sa atan nga tanan. Nasa ring hiya. Advance Merry Christmas mga taga-barangay kag dini. Oras Eastern Samar. Thanks Angkay han pagbasa Emily. Angkay Emily, thank you. Kumusta man kamo dito? I hope diri kamo masyado affected han Bagyo Wilma. Kasi kulang man hiya hadton uran, tapos ang hangin diri man daman hiya gikakasugi para makahatag hindako nga distroso. Pero habot nga hini anato naman gobyerno padayon nga na kuan baga nanginano, padayon nga nanginano tikang haton atan local government unit ngan sugad man tikang mismo national government pinaagi haton DSWD, pinaagi haton provincial government, nakita kita aton padayon nga distribution mga relief items hadton mga naapektuhan han Bagyo Wilma. Nakita kita kanda Governor Ralph Vincent Ivardoni, Vice Governor Maricar Gutizan, nalibot tirano para hin distribution nga makapanhatag hini nga mga relief goods nga dahadton mga naapektuhan han naglabay nga mga bagyo. Iyon. So, saring pa panginano inihiton atan gobyerno pero dapat hikita daman mag-aati at daman talaga kita hangatanan nga oras nga hikita nga mismo iton bumangon hiton atan kalugaringan. Iton ba nga magpapasalamat kita? Magpapasalamat kita kung may ada ayuda tikang hiton aton gobyerno kasi obligasyon man hiton aton gobyerno nga panginanuon iton mga apektado labi na dahiton panahon hiton kalamidad pero hikita nga mismo iton aton kalugaringan iton mabangon tikang didihiton nga mga ayat. Alright, so may ada kita nakakarawat nga sinyalis para report. Ito na ada de dahal linya nga naghatag hin sinyalis for report kakalawan taanay. Para aram natin ito na sitwasyon hitabo naman na tikang naman gawas. Uy, nag-update man ni Didi. It's either Ate Pen or Engineer Sok Aberia. Ito natin gini-expect. Ano nga report? Ano daw layan na iton sitwasyon daman hiton aton mga pamresyuhan hiton mga produkto. Habot nga hiton nati kahirani nga Pasko, Kasi nasa ring hira, adton aton SRP ko hadton sibuyas dapat aada 150 from 120. Diri kaya 120. Aada ko 150.
Pero dinhi naman haaton aada malaghapon ni hiyahin sobra 200 iton presyo hiton kada kilo hiton sibuyas. Kasi na di tigdala kasi ini nga nag-spike dati nakadala iton hiya 180 160 pesos per kilo ano yung sibuyas. Kasi kuan galangan ini hiya panakot ano pero dako kasi ini iton impact haaton kay ano syempre manggagamit kita hin mga panakot. Iyan na nga kapaskuhan. Tikang ito na aton mga Christmas party. Nga dito paghanda no ito na aton Noche Buena. Diba? So, importante inihiya. So, aadihi Engineer Sok Aberia. Ito na aton na ito natin ginlalauman nga makakapahat ha aton hinbalita. Ano daw la may ada pero kay everyday man kasi nga nasari nga may ada kuan, may ada talaga dida nagbabaligya, no? Dida hin karne nga baboy, didi naman hiton nata dita City Hall. All right, okay. So unahan taan na adin halinya, adi halinya hi Ate Pen Pumida para haton na report. Good morning, Eastern Visayas. Ate Pen, magandang morning. Daisy, okay liton aton na audio? Loud and clear. Go ahead. Yes. All right. So thank you, Daisy. Adi kita yan ang Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar. Parang nagdudubliton aton Daisy. Okay man. Sige. Adi kita yan ang DTI Eastern Samar, makakahimang raw natin, Hirama Maligaya Katuday, ito ang Chief, ito ang Consumer Protection Division, han DTI Eastern Samar, nga ni Sir June Aporto, no? Kay may dain hiragin na launch kakulup baat, no, December 9, ang DTI Eastern Samar, importante hipadamain para ito na ito mga negosyante ba ini, Sir June? Eastern's Integrated Registration Information System kun iRegis para hiton Service and Repair Enterprises SREs ngan sales promotion applicants han December 9 nagkamay-adahin na launching orientation Boro Bay Hotel. Okay, so unahon talaan ay adi may dala ka istorya Himamaligaya Katuday. Sir June, maupay nga morning Mayada ba Ate Pen daman? Nga aktibidadhan na nakalabay nga adlaw. Good morning Ma'am Pin, and good morning liwathan mga imo mga para pamatihan na DYES han bugos nga aton probinsya ni Eastern Samar. An nahinabuhan December 9 nga training and iRegis. This is in compliance with the mandate of promoting ease of doing business and efficient delivery of service in the country. The DTI developed the Integrated Registration and Information System or iRegis is created to align with the government to ease of doing business and streamline programs and the health-related precautionary measures. It enhances operation related to processing of application of Fair Trade Enforcement Bureau and the DTI offices. In addition, it connects with the various systems such as Negosyo Connect for negosyo connectivity to pays for payment and capability of CPMS and satisfaction of our customers. So hato pa Sir June na kinabag-una online na it registration dati abduhiya. Yes, dati kumbaga paperworks didilaha opisina namon gina-assist manual hapag kaya na through iRegis kita digital na online na itong pag-apply iton service and repair shop accreditation as well as the application of sales promo permit starting January. Ay, January. Oo, sige aruan ta naman haliputay nga pahayag Ma'am Maligaya, good morning. Good morning mga manmamati na iton. Hello, good morning Daisy. Merry Christmas! Hiton mga nanmamati na hiton aton stasyon na radyo ng bayan. Pilipinas. Radyo Pilipinas DYES. Sorry.
Answering Mr. John, online, hino ini ito na mga magbibenepisyo hini? Hala daw. Paano ito ang proseso, Sir Maligaya? An aton hini mga client hini nga process and service and repair shop accreditation owners or establishment nga mga applicant han sales promo. So ini nga bago yan nga igin i-implementar or i-implementar nga na system o portal pag online nahan mga application is an basis ini amo an igin pagawas nga memorandum circular number 25-06. So ano na kita mag-online kun an aton business registration nahiunala una nga manual yan iton service and repair shop accreditation na nga sales promo application. So bisan dito hira-hira tagsang opisina nga mga establishment pwede na hira maka-apply online. Business name ba yan, Ma'am Ligaya? Anon mga services? Name? Oo. Bayad? Lain-lahan business and registration, ibalaan portal nga ginagamit ang business name. Yan mag-urusalaan na kanan service and repair shop accreditation nga sales promo nga private emission testing center. Mag-urusala amo nga integrated registration information system. Pagtigang naton hitaton pag-implement hini o pag-adapt, yan nga January, magkakamay-ada na kita sinisiri nga hybrid application kay nag-expect kita nga iton aton mga kliyente, mga applicant diri pagod 100% makakag mahibabaro kini nga pag-apply online. So makan hilagi amon opisina hiton DTI iga-assess namon hirahit pag online. Para pagtikang pamanla January. Oo. Tagita dawhin pananglitan, Ma'am Maligaya, may dakita di ano it pinaka kuan nga aton example iton service repair. Halimbawa, ano tiya ipagpapa-accredit a yearly or ano? An aton service repair shop enterprise accreditation yearly niya kada January. Every month hiton January dapat magre-renew hira. So ang sales promo naman, every time magkakamay adahirahin sales promo activity, mag-apply hira online. Ala, kaupay, no? Para madali-dali, ang sinatawag ease of doing business, online na la. Pero yan nga January, kay pati kang pamanla, hybrid, pwede ko manihira. Pero iga-assist niyo, Ma'am Ligaya. So, ipagbayad, ibala naman niya portal, pero pwede na online. Ang payment niya, may hiton system na include na that system an e-payment through kuan ini na mga payments. Mga kun ma-select iya kung anong payment, mode of payment an iya may Maya, GCash. Oo. So, anay, Ma'am Ligaya, Sir John, ano ini? Ang mga repair, service repair laanay or nga tanana? Kay ano nga nahiunahira? Hapag kaya na service and repair shop, waray man pinipili. Bisan man service and repair shop la. Okay. Automotive, motorcycle, small engine repair. Appliance repair, electrical, air conditioning, amo ito naman gintatagan atensyon hapag kaya na. Rated bayad, kay yearly man? Actually, iti bayad is 350, may ada naman processing fee nga 50. Pero after January 31, may niya surcharge nga 25% of 350, which is 87.6 something. Ito niya surcharge. Ano qualification? Before hira makapag register, kirahanglan ba ang mayor's permit or ipapang mga permit? Actually, damo ini nga mga requirements. Upo dito nga mayor's permit, kinahanglan liwat iton technician nagpo-possess
in situ or national certification to issued by TISDA. Makinahanglan liwat an era mga tools and equipments ngan corresponding value kung pinira. Kasi the purpose of this SRA accreditation to ensure or to protect the consumer hiton nga itira igin papaayad nga mga gamit or sarakyan hindi ila ginaayadhin mga ero experience nila nga mga tao. Kinahanglan license by way of in situ. Alright, so diri ngayon iniyan mga fly-by-night nga mga paupayan, Sir Jun. Oo, so kinahanglan talaga an may danira NC2 from TESDA. So kumusta man ang nahitabo nga iyo aktibidad? Damo ba din aton? Ano tiya, Borongan la or province-wide? Actually, province-wide. Amon participants nga inulpot is 33, asya man laliwat amon target, pero upod na dito an sales promo applicants. Ano siya it sales promo, Ma'am Ligaya, mga nga mga pananglitan nga mga ahensya? Kinahanglan mag-apply sales promo bisan anong klasihin establishment basta may dahira plano pagka may adahin sales promo activity na iton purpose pag-increase it era sales to increase sales. Ang mga magrarapol nga mga to generate fund la diri iton niya Okay. covered hini nga sales promo. So kareg sid ngun abton mga establishment it nga may pareho naman han kanan service repair nga may danira mayor's permit asya ba or pwede nga mga online. Sales promo application diri na kinahanglan an mayor's permit except han first time nga mag-a-apply. So far din hiya aton Eastern Samar same malagyap ng mga business establishment, mga department store, appliance center, mga supermarket, man lang hira ito na pautro-utro nga nag-a-applyin sales promo permit. So, and first bayad, dependehan iya kuan scheme. Ang mga scheme niya, sales promo scheme, may sinisiring discounted. Ito nga mga nagdi-discount, naghatagin discount, masaring 20% discount, 50% discount, 75%, discounted it iya scheme, 250 an iya payment, plus 30 pesos nga documentary stamp. And premium, raffle, premium, ngayon redemption, ngayon home solicitation and mga games. Ang iya payment, dependihan total amount han mga nga products nga iya pre-premium. So, depende an haging ko compute natin ang total amount. Amon magiging bises an iya baraydan. Plus 30 pesos nga documentary stamp. Oo, so kinahanglan nga yan daman may dapahit mga permit nga na sumarit talaga Department of Trade and Industry. Alright, so yan hinamalaki ta day si Haliputay la, yan nga magpapasko. Kumusta it mga Noche Buena products prices sa pagkaya na nga kaya ba yung 500 Ate Pen? Panoche Buena, kaya ba dinihaatan provincial setting? 500 pesos. Alala no comment kami doon na 500. Basta nag-ano kami, Ma'am Daisy, ito mga nanmamatiyan nahatag kamihan mga guide, price guide about Noche Buena product, may mga pirahoy dida nga mga product nga still the same or movement na niya presyo ay da naman niya nag-increase gihapon. Ano mga damo hiya dirita dirita hiya mapardis pala kami ayohin price guide. So may da naman nag-decrease daman. So pero man haimo la personal Ma'am Ligayan 500 eksakto.
Piling gamay, Sir John. Diri kita magko-comment about ito. Basta inin na kung ano man itaton kapasidad nala hiton pag-celebrate hiton Christmas maging simple. Correct. Oo, ang importante may da pagharampangan. Diri naman nga mas Bongga. bongga. Oo. So ang importante man ang maupay nga ang pagkakaorusan o isang pamilya. Sige. May dako no, Ma'am Ligaya, diskwento caravan for Christmas. Waray kita yan na kasi as per experience ang mga naglabay nga nagkandak kita, parang diri diri patok ka mga customer kay damo man itaton mga business establishment, sugat aton mga supermarket, damo itira mga Ay na mga discount. mga discounted product, may mga bundle. Mas na-prepare man hira dito mag-shopping kay kuan pa, aircon pa. So, ngan ko lang nagpa-participate nga aton mga distributor gihapon. Kay mag-i-end good iton tuig. So, hira dami pera reporting. Sige, oo. Alright, so damo pa kung ito naton ipapakiana, no? Pero waray na kita oras. Daisy, bangin ka man may follow up. Waray, hi ako mag-challenge lakit akan kalugaringan. Ito 500 kung kaya. Pero balitaw yung importante Ate Pen, iton ba nga kung ano ito natin kaya, yun ito natin buhatan, iton importante daman kung kaya ta daman mag-share pa kita ngadto iton iba. Correct. Di ba? Yun yung message naman aton iton Pasko. Oo, diri may tada hiton amount, hiton aton paghaharampangan. Kung diri naman kaya, kumbaga live kita hiton aton means, ngan syempre share din, di ba? Sige, aruan natin parting shot, Sir John Anay. Madugtong laki ito nga idea ni Ma'am Pin. Ma'am Ligaya, iton actually in my case personal kong pagtagad hito. Simple lang nga tao. Ngan diri magasto balay. Hinya pagsalin orog natin hitnot si Boy na let us have it in our mind nga waray tamahit mga bisita nga pag-iinandama nga mga gasto kita hindamo nga tanan mait nagsasalin orog hinot si Boy na. So tama yung sharing nira nga let us live with our means, within our means. Ako nga ni darahit ka simple bangin nga ni diri umabot hin 500. Oo, kasi nadipindi yan na sharing it magarbo nga hit simple. Iba nga tao, hit nga mga riko, ito isa pala nga litson, simple it nira. Pero akin nga side, may dako na nga ni, doha nga tinuon nga masag, nga isa nga loto, nga kape, okay na it akin, magarbo ko na it, mo-open it itakit panhuna-huna. Thank you very much. Okay, very well said, Sir John. Ma'am Ligaya. Para hit aton mga konsumidor nga namamati. So mag-inwais ala kita hapan mamalit usag gihapon nga aton magiging tip nga para diri kita makigdurungan hiton na mga kadaman na panmamalit palit ta kita agap. Oo, pero madependin man dabet kung may data na igparalit. An may da na mga igparalit, an may mga Kubra na? Nakubra na, an may da mga kaupayan niya na o mga bonus is, pag una nala kami panmalit yan, kay kami wala pa kami dito. Waray pa daman ba? Paprehumanggod. So, amo la, mag-inwise kita, iba-iba iton produkto nga aada tindahan, may da pagkakaiba-iba hit brand, hit size, hit color, pero papreho itira, kumbaga, pareho nga itira, ini nga, klase ba, nga, kung halimbawa, gatas, condensed milk, iba-iba man it brand, may nagkakaiba-iba iya presyo. So,
kung ano ton kaya naton nga presyo nga brand asit aton palit ayo kita pag kunasingay maupay kuan nga brand. So not all branded nga produkto amo it pinakamaupay. Oo. Ang mga mahiligan mga branded, ang mga kilala. So mag-inwise sala kita kung ano aton pinanggagamitan una ang mga magupay nga mga klase, yan kay baga nagkukuri man maghigpit-higpit kita hitat kuan siring sa higpit ng senturon. Simple lang selebrasyon hit aton not si buena. So ngan kun na naman iton mga kami iton opisina hit DTI kun may daman mga reports iyo mao-observe mga panmamalit or hatindahan adila kami abre para magkarawatin mga report nga may basihan gihapon kinanglan willing and customer hinpag tindog itan iya igre-report ng mga issue. Alayon la ayaw maiwasan ta iton nga didahit social media kay dire man itasit makakagbaton makakag-action ha aton. So salamat nga maupay na lang pagsalin orogit aton kapaskuhan nga bago nga tuig. Alright, so gidamoy nga salamat Ma'am Maligaya nga na Sir June. Ayan, daman ato na tala kay Daisy nga na mahinungdanon para hiton aton na mga konsumidor labi na yan na nga kapaskuhan. Alright, so tikang didiha DTI Eastern Samar. Thank you nga dakan Ma'am Roselma may dagi na tatambungan ang importante Ate Pen Pumida nagbabalita para haton sumat estihanon. Thank you Daisy, back to base. Damo nga salamat ang report, Ate Pen Pumida, tikang habuhatan ng Department of Trade and Industry. Salamat Ma'am Ligaya, Katuday, and also Sir June Aporto hadto na mga updates duman, tikang nasabi nga buhatan. Ngayon, bueno mga kasangkayan, anaton oras, almost 10 o'clock na, aton taramdan sumatistihanon, pero may ada pa kita mga balita, ipapahati kang naman hato naton mga interns, Eastern Samar tikang Eastern Samar National Comprehensive High School. So para hato naton na mga balita, local news, HIV AIDS and mental health awareness campaign gindumarahan Borongan City Health Office barangay Binuangan. Kadiunta ang detalyihan report tikang kan Vince Diskaya. Alright, aadian yan aton teaser. Report. One more time. Radyo Pilipinas. Report. Ang Borongan City Health Office RHU Lalawigan hapakigsumpayan ng Binuangan National High School ngan Barangay Council nagdumarahin do nga importante nga health initiatives nga may tuyo pagdasigan pangkabug-usan nga kaupayan han komunidad. Ang mga estudyante han Binuangan National High School in aktibo nga tinambungan sessions nga naghatag hin impormasyon bahinan HIV AIDS ngan mental health awareness. Diin gintagan doonan mga importante nga pinaagihan pag-ataman ng era mga kinagkalugaringon. Samtang ginbuhat gihapon ang Informative Non-Communicable Disease or NCD Awareness Campaign nga naghatagin impormasyon mahitungudan mga risgo, early detection, ngan sakto nga pagmaneho ang hypertension ngan diabetes. Ang mga aktibidad ni nagpakita hiton padayon nga commitment ang City Health Office hapagtindogan mas talwas ngan proactive nga komunidad nga nag-aaghat ha mga kabataan nga maghimuhin safe choices ngan maghimuhin supportive nga environment. Ang report in sinurat ni Ma'am Dayan Camplon para sumat estehanon Vince Diskaya nagbabalita. Damo nga salamat ang report Vince. Ngan haluyo naman nga balita. Pangulong Marcos nagmandar para ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway gamit ang savings ng Department of Public Works and Highways. Ang detalyahan report ikan kan Josh Romero. Radyo Pilipinas. Report. Iginmando ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga dayon nga upayon ang Maharlika Highway gamit ang bilyon-bilyon nga ginlalauman savings tikang radikal nga mga reforma para pag-iban han gastos han Department of Public Works and Highways. Ini nga sumat iginpahayag ni House Minority Leader
ngan 4-piece party list representative Marcelino Nunoy Libanan. Maihan nga nagaantosan iyang rehiyon nga Eastern Visayas tungod han maraot nga kondisyon han kalsada. Sumalapakan Libanan, ang direktibahan presidente inigin paabot ha iya ni DPWH Secretary Vince Dizon. Didahin usa nga pag-iristorya hamitinghan Legislative Executive Department Advisory Council o LEDAC han ika-9 han Disyembre. Ginsiring ni Secretary Dizon nga ang presidente mismo ang nagsugo ha iya nga unahonan pagbalikan ha maupay nga kahimtang han mga nahibang nga seksyon han Maharlika Highway. Ang pondo para hiniin magtitikang ha savings han DPWH nga nabuhat pinaagihan hiluag nga reforma ha pagpipresyohan mga materyales sa konstruksyon. Ang DPWH in naglalaom nga maabot ha 60 bilyones pesos ang matitipid ha tuig 2026. Ini nga reforma in nagtutuyo nga mawara ang paghitaas ang presyo o price inflation nga ngan mapugngan ang korupsyon. Ang Maharlika Highway nga kilala liwat como pan Philippine Highway amo an gihahalabaing nga pinaka-importante nga agianan han nasod nga nagdudugtong han Luzon, Samar, Leyte ngan Mindanao. Tikang ha balita nga ginsurat ni Ma'am Maria Daisy Amor Lalosa Belizar para sumat estihanon, Josh Romero nagbabalita. Damo nga salamat Josh han detalihan na balita. Ngadto naman kita han national news. Unahon ta ang nadi nga balita. Juan Orlando Hernandez ginlatagan hin arrest warrant kontra korupsyon. Ang detalihan report tikang Vince Discaya. Radyo Pilipinas Report. Ginpasahan Attorney General han Honduras ano sa nga arrest warrant para kan presidente nga Juan Orlando Hernandez nga ginpasaylo ni Presidente Donald Trump katapos an iya pagpagawas ti kang US Federal Prison. Sumalakan Attorney General Joel Antonio Zelaya Alvarez nag-request niya nga mag-ahan mga ahensyahan gobyerno nga mag-Interpol para arestuhon ni Hernandez tungod sa mga akusasyon nga may kalabutan ha money laundering and fraud. Ang arrest warrant nga ginhimon Supreme Court ginpagawasan petsa nga Nobyembre 28 nga pareho nga adlawan ginanunsyo ni Trump ang iya plano nga pasayloon ni Hernandez. Ang mga akusasyon kan Hernandez mahitungod din usa nga dako nga anti-corruption investigation nga gingaranan nga Pandora 2. Diin ginimbestigaran ang mga politiko ngan opisyalan gobyerno ginsisiringan mga prosecutors nga Hernandez nakakuha 2.4 million nga kickback para iya makampanyahan 2013. Para sumatestehanon, Vince Discaya nagbabalita. Alright, ang balita ni Vince Discaya amo in international news. Nga di naman kita hain usa nga national news, bag-o og siyahan nga 2-in-1 full fight simulator iginlunsad ang Philippine Air Force. Ang detalihan report tikang kan Josh. Radyo Pilipinas Report. Nag-inaugurasyon ang Philippine Air Force hansyahan hini nga 2-in-1 full fight simulator kakulop. Iniin ginbuhat ha Brigadier General Benito Ibuen Air Base ha Lapu-Lapu City, Cebu. Ginpasidungan han Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordora an opisyal nga pag-abre han nasabi nga gamit han training facility. Iginpahayag ni Lieutenant General Cordora nga importante ini nga gamit para han pagpakusog han mission readiness han Philippine Air Force. Labi na ha pagbaton han training with demands han nadako nga helicopter fleet han puwersa. Parte ang full motion flight simulator han Horizon 1 han Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ngan may daini duhang nga interchangeable nga cockpit para han S-70I Black Hawk ngan Bell 412EP nga helicopter. Nagahatag ini nga teknolohiya hintalwas, realistiko, ngan eksakto nga training environment para ha mga piloto nga nabulig magpaminos han operational risk, magpabilin ang training bisan may aircraft downtime, ngan magtipid ha fuel ngan maintenance. Tikang han balita nga ginsurat ni Ma'am Diane Liar para sumatestihanon, Josh Romero nagbabalita. Damo nga salamat Josh sa nadugang nga report nga dipakitahin dugang nga balita national. Gintatahapan nga mail order bride na rescuehan Bureau of Immigration. Pamatian taan na report ni Vince Discaya. Radyo Pilipinas Report.
Narescuehan Bureau of Immigration ang 25 anyos nga babae nga gintatahapan nga mail order bride samtang nagaandam na sumakay ha Air China pakadto ha Beijing. Ang mail order bride in usa nga modus kundiin nagpapanggap nga kasalit hit usa nga dayuhan hit usa nga babae para makagawas sa nasod ngan magtrabaho. Han aruan hiyahin mga detalye mahiunong han ira kasal, diri hiya mahihatag ang impormasyon ngan umamin hiya nga waray hira legal marriage documents. Aniya tiyahin ni nagbayad din 60,000 pesos para ha dokumento. Naghatagin pahinumdum hi BI Commissioner Joel Anthony Viado nga delikado ang sitwasyon ng babae kung natuloy hiya China tungod kay posible hiya maabuso nga diri makaaro hinbulig. Para hasumat Estehanon, Vince Diskaya nagbabalita. Damo nga salamat ang report, Vince. Nga to naman kitahin isa pa nga international news. Australia nagpatuman hin pinakasyahan nga pagdirihan social media para han kabataan ubos 6 anyos ang pangidaron. Pamatian ta ang report ni Josh. Radyo Pilipinas Report. Pira ka milyon nga kabataan na Australia ang gintanggalan hin access sa ira social media yana nga semana katapos igpatuman han gobyerno an bag-o nga balaod nga nagpapatuman han pagdiri ha mga minor de edad nga waray pa umabot hindi si 6 anyos. Ginbuhat ini han gobyerno tungod han kabaraka ha peligros han short loop algorithm, online predators, ngan cyberbullying nga nakakasamo ka mental health han kabataan. Ginhimo ang pagdiri, pinaagihan pagsugo ha mga kumpanya hin teknolohiya nga gumamit hin age verification basi masarado ang daan nga account ngan diri na magkaghimo hin bagong account ang kabataan nga labot han ilimitasyon. Ginaghatliwat han gobyerno ang pagbantayan mga epekto hini sugan han pagdugang han oras ha pag-uyas sa gawas, pag-upay han pahuway ngan magpapadayon baan pagbalhin han kabataan ngadto ha mas delikado nga espasyo ha online. Para ha sumat Estehanon, Josh Romero nagbabalita. Damo nga salamat, Josh, sa ton report. Kung dinhi igpatuman ha aton, damo atit mag-uuraw. Ano, nga mga kabataan. Imagine, 16 years old, ti pa ubos, tapos pagdididaan ka, and then, nasanay ka nga as early as grade 2, meron ng social media account or earlier pa, tapos igbabawal, pero kay pagbalaod, dapat balaod naman talaga iton. Ano? Oo, looking forward kita ito din No one excuses or ayaw. Alright, na din naman kita balita sports. Thank you, Josh. Balita naman pag taga sports Team Pilipinas, official na nga nakipagsagupaan ha 33rd SEA Games. Ang report ikan Vince Diskaya. Radyo Pilipinas Report. Nakikipagsagupaan na ang pinakamakusog nga delegasyon ng Pilipinas dito sa 33rd Asian SEA Games ha Thailand. Nagtikang ang December 9 tubtob 20. May ada 1,681 nga players, coaches nga officials ang kabug-usan han Team Philippines. Nakikiguya sa 570 nga events, 50 nga sports, kontra ha 11 nga nasod sakop han Southeast Asian Games Federation. Karuyagan mga atleta nga malabuan ng ira performance sa 2023 Cambodia SEA Games kundi nakakuha hiran 260 nga medalya, 58 gold, 86 silver, ngan 116 nga bronze para ang overall 5th place. Padayon kita nga magsuporta para ang mga atletang Pilipino samtang iragin dadaraan bandilahan Pilipinas. Rumaratsada para sa sports balita, Vince Diskaya, gwapo na't walang bahid na anomalya. Sige, di kami makontra. Thank you, Vince. Oo, di kami makontrahit nga gwapo. Alright, nga din naman kita halo yung impormasyon. From pageant stage to sports spotlight, Antonia Porsley dominates SEA Games 2025 scene. Ang detalyan report, ikang kan Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Ayan, magandang umaga na naman mga kapuso, kabigha-bighan yung eksena sa SEA Games 2025 opening ceremony. All eyes were on Thailand's queen herself, pero guess what? Siya ang nag-lead sa Team Philippines. Yes, mga best, Miss Universe 2023, first runner-up Antonia Porcilde, shining, shimmering, pero proudly representing the Philippines. Pasabog agad sa Rajamangala Stadium si Antonia Porcilde bilang placard bearer ng Philippine delegation. At yung mga viewers,
Grabe ang arrive. Suot niya ang couture Thailand traditional dress na may jewelry worth over 50 million pesos. Kaya puro wow, nganhala, lakas maka-queen ang reaction sa Pinoy fans online. May da pa nag-comment, special talaga ang Philippines, Queen Antonia mismo ang muse. Kasama niya powerhouse entrance sira Alex Yala ngan Brian Bagunas, proudly carrying the Philippine flag, kaya laban Pilipinas, hindi tayo uurong. Derila elegance ang dala ni Antonia, dala niya din ang warm connection niya sa mga Pinoy. Labi na kay close siya kan Michelle D. Kaya naman may special place ang Philippines sa iya heart. Kuno ang mga mga fans. Pag-appear niya ha opening ceremony, nagkururuba dayon ang praise post gikan sa pageant pages nga netizens. Ganda rin ni Alex, hindi nagpahuli sa beauty ni Antonia. Sigaw pa sa with her poise, grace, ng superstar aura, Antonia proved na kahit Thailand beauty queen siya, she carried Team Philippines like a true-blooded rhina. Sa kwento ni Antonia, isang reminder ito na minsan people from outside our own community can honor us in ways we don't expect. Respect, humility, and genuine connection. Yan ang tunay na crown. At gaya niya, we'll shine brightest when we uplift others, not just ourselves. Talagang pasabog ang SEA Games 2025 opening at si Antonia Porcild ang living proof na ang beauty, grace at respeto sa isang bansa hindi kailangan maging citizen para ipakitang kaya mong i-represent ito with pride. Ito si Josh Romero, inyong kilig bro, bringing the big shows. Alright, mga salamat. Ang ganda ng balita, Josh. Ngano sa pang showbiz balita. Okay, last but not the least, less is more. Atasha Molak's simple skincare routine everyone can try. Makarinig nga sa report ni Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Hello mga kapamilya at kapuso. Today, let's talk about beauty secrets from none other than Atasha Mulak, one of today's most captivating showbiz stars. From her red carpet glam to everyday fresh-faced glow, she's sharing her makeup hack na may skincare benefits, perfect for anyone on the go. Atasha swears by a hack inspired by the Rhode method, where she mixes her skincare products directly with her foundation. Para sa kanya, this gives a dewy, natural, fresh look habang pinoprotektahan ang skin niya sa breakouts. And the best part, even after removing makeup, her skin still feels refreshed all day. Bilang isang busy actress, she values simplicity in her routine, streamlining her skincare to just 3 to 4 essential steps using Cetaphil's salicylic cleanser and lotion. She shares a simple skincare is the best way to go because you will get to use the product more and actually reap the benefits through consistent use araw-araw. Sa kanya, less is more. It's not just a phrase. It's a lifestyle that keeps her skin radiant kahit gaano ka-busy. Kaya anong matututunan natin dito? Simple routines equals lasting results. Even sa hectic life, stick to the basic. Embrace hacks that suit you and always prioritize consistency. As Atasha shows, beauty doesn't have to be... Atasha Mulak proves na sa beauty, it's all about smart choices, consistency, and finding hacks that actually work for you. Glamorous, practical, at natural. She is redefining skincare for every modern star. Ito si Josh Romero, your kilig bro, bringing again the big shows. Wow, damang salamat ang report, Josh Romero. Pero siguro para sugad haira, bisan di rin na nga ni Ada mag-skincare. Pero mamintikotes por sila na kasi di rin man hira exposed, hiton adlaw. Haaton nga ni kaya di man kita under the sun, waray good mga sasakyan nga sugad hit ira. Pamahati ko. Di ba dani nakakaitom-itom dida ng mga skincare. So dapat careful naman talaga kita iton pag-apply. Waray sa pain haira. Kay permanente iton hira yaad iton mga air condition nga mga nga environment Sana, talagang permanente maglo. Pero anyway, mga salamat. Wow, ang ganda talaga nag-improve in GOPH naton mga interns from Eastern Samar National Comprehensive High School. Thank you, Vince, and thank you, Josh. And hanggang bukas para gihapon iton good morning ng sumat istihanon hiton Radyo Pilipinas Barangay. Thank you.
Alright. So, Benoit Kasangkayan, oras natin, may ada kita 18 minuto sa nakalabayan alas 10. May da pa kita report. Ika naman field. Napaka-importante itong report ni Engineer Sok Aberia. Ate Sok, magandang morning. Radyo Pilipinas Report. Ano't balita? Yes, alaga sa inyo at na yun. Pwede ba yun? na diditaya din ang beauty interview hon. Balitaw joke. Yes, adi kaupod natin Ma'am Tere, sa natin na masigasig nga mga creative artist at the same time and entrepreneur. Yes, it kasi may pang kabuhayan, pang ekonomiya. Balitaw, adi Ma'am Tere, konektado niya hitong lokal nga pamunuan ng siyudad ng Borongan, partikular na hitubuatan, City Population and Development Office, aday pagtaga Cultural Heritage Unit. Adi balitaw kita tilang sa aton mga landmark ang siyudad ng Borongan na witness kita nga ira Pasko for Pasko hatilang. Yes, kung nadi tere pag-istoryahi daw kami kada momento yo sa kung tikadi kam pagdarala kami sa Cabanes nga Munar. Maupay nga agay ako po yung Maria Teresa de la Cruz, City Population Staff ng LGU Borongan. And nagkakamada po kami yan na creative industry player in pagpakita it amon mga produkto, mga local product, hit Borongan, hatay mga Pasko hati lang. Pakadi po kamo kay aadi po ang aton mga local artists, hit nga mga painting and amon mga produkto, na pinahagi hit amon pagkaurusa, produkto so ganit mga atsara, peanut butter, mga bariw bags, mga basket nga gawa hit nito, mga iba po nga mga livelihood nga amon po tinaganhin livelihood program. Kami po nagsusupply it ira mga materials para po makahimo rin mga pasiwire at the same time nakakahimo po rin mga base na made of special cement. Mga lalawig nun po iniya nga mga nanay nga dala po it mga hit balay, nagataman it mga bata, habang nakaturugit mga bata naghihimo po ira. Ngan amon po igindi display din hit aton exhibit para po magkamayada po nila kadugangan nga pangita. Siya po. Bisita po kamo din hati lang ang mga karton. May Merry Christmas. Ang may Merry Christmas, may ada po iya sulod nga mga pulboron na gawa daman po taga Kabong ngan taga Kanhaway. Kasi new chocolate. May ada liwat Miss Cacao produktuhan sa Ndape. Miss Cacao ngan aton hook up mga crochet, mga bag na gawa hit crochet o ano ti hit winarate pag crochet. Basta siya na ito siya. Parang mga himungade ganun mo. Parang mga himungade, adi po palit po kamo. Akon ladamay po yung pinanhimo nga mga kandila. Mamabarato po iniya kay akon po inihiyagin lilinugaringan paghimo. Kung mabisita po kamo din hagawas po napalit po nabalaruyay 90, haamon po din 70 pesos lang. Wow. Anay. Itag daw men tayo balid siya, hindi kami. Gutek sa ulit ang kwarta, 100, may na mapapalit, tere. Opo, 100. Wala yun. Sige, 100 pesos, makakamayada na po niyo igaratag ng mga panregalo it iyo mga nagana pa ba itiya? So, ganito Ate Sok, itong kanan 100. 100 pesos pang exchange gift. Magkakamayada po kamo Christmas Santa Sack nga mayada na niya kandila. Pwede liwat mga pasiwire nga date base nga pwedeng i-display hit mga lamesa. Mayada naman po for only 70 pesos. Mayada po kita pulboron na nakabalot na hit giupaying nga pambalot pamputos. Yadi naman po ang tote bag for only 100 pesos. Ini po iya in for a cost. Ang proceed po hit mabebenta may nga po kan Ma'am Karatal pinahagi hit iya pagpatambal. Nada po kami hit Biyernes hit Kulob December 12. Pero, ang mahin, susunod na kabanata? Ang susunod po, ato po kami
Province, ato po 20 po Kapitolyo mula December 16 to January 4. Kita-kita po kamo, suporta kamo hit aton local product, kaon, pamalit in aton mga local product. Damong salamat. Yes, kasamang days. Manang tanayin kay na po sa nauran. Pero may mga munar balitaw kadika mag-upay diditira mga produkto as of may 10 pesos pwede, may tag-cheese. Waray. 20 pesos. Pinakabarato. As in, po stick ang pinyate lang. Thank you. Tere, niya na lang nga ikadugangan nga impormasyon. Salamat kasamang days. Back to you. Alright, Ate Sok, ti pakian na paakhat kung may ada pa dida karne. alright. Anyway, thank you Ate Sok. So para to natin mga boronganon, uy, ada makusog talaga iton uran. Inuuran na ni Radidiha may ada tilang Ito na gindudumara nga Pasko Hatilang Creative Industry Exhibit nga nag-open didahaton December 9, madalagan nga diton ka December 13. So aton mga paintings tikang ito natin mga local artist ngan sugad man mga produkto tikang haton aton mga burunganan, mga himo tikang din hiton aton syudad mapapalit iyan na dida So ayaw kang pag-alang kung mabisita ka mo nga di syudad hiton Borongan katapos ito ni iyo katuyuanan didi bisita ka mo nga daha tilang kuan iton hiya dida hiton may ada di atubang hiton backstage dida ha may ada dida hasawa nga area para maka-experience naman kamo and posible makapalit iton mga produkto tikang naman didi ha syudad hiton Borongan. Ngan bueno mga kasangkayan, nagpapanunubra na kita hiton ato naman oras, dinhi naton tinitiklop ang panhuybis nga edisyon taramdan sumat istihanon. Para inang adlaw December 11, 2025. Hangaran hiton amon station manager Ate Rusa Rivera Abunda, nagpapasalamat kita aton mga tagbalita, tikang kan Ate Pen Pumida, Engineer Sok Aberia. Hi Ate Pen nakaistorya aton mga taga DTI, Hiramam Ligaya, ngan hi Sir June, ngan na naton liwat mga interns nakausa ta Hira Josh nga ni Vince, didi naman ha technical, kapartner natin hi Engineer RV Dadios, ini Daisy Lalosa Bilizar. Nasa ring da mga salamat, anyo pakigusa, maupay nga aga, and God bless everyone. Merry Christmas! Ito ang Presidential Broadcast